Hi mga Mima! For today's video ay gagawa tayo ng cassava cake. Sigurado ako na yung mga batang 90s ay makaka-relate dito. So dahil paborito ko rin yung cassava cake at madalas akong bumibili sa Don Benito's ay naisipan kong gumawa ng homemade cassava cake. So tara, umpisahan na natin. So una munang gagawin ay babalatan natin ang cassava. Siguraduhin nyo na tatanggalin nyo talaga yung pinakabalat dahil dito daw ay may lason. So bumili nga lang kami ng 1 kilong cassava. So worth of 45 pesos lang to mga Mima. So mas maganda kung bibilhin nyo mga Mima ay yung hindi pa siya balat para malalaman nyo kung fresh pa ba yung cassava ang lulutuin nyo. Mas maganda nga ay medyo may lupa-lupa pa mga Mima para sigurado talaga na bago pa yung cassava. So ayan mga Mima, makikita nyo sa video ay tinatanggal talaga yung makapal na balat ng cassava. So ayan na mga Mima, bali 4 na piraso yung nagawa namin. At pagkatapos naman ay i-grate nyo na siya mga Mima. So buti na lang talaga ay maganda yung grater namin, kaya hindi mahirap. Sa probinsya mga Mima, ang ginagamit dito ng iba ay nagbubutas lang sila ng lata, tapos doon na nila ginagahit yung cassava. Pag nasa probinsya ka talaga ay grabe, napaka-madiskarte ng mga tao doon. So, eto na nga lahat yung nag-grate namin na cassava mga Mima. So, pagkatapos nyan ay binuksan na rin yung condense para i-ready na yung mga ilalagay natin sa cassava. Hindi na rin pala namin pinigaan yung cassava. So, nilagay na namin yung condense. Ayan, bali 1 lata lang ng condense yung ilalagay namin. At dahil wala pa kaming mabilihan ng gata, Coco Mama na lang yung binili namin. So, ayan, nilagay na rin namin yung Coco Mama. At syempre, hindi mawawala ang mekos-mekos natin dahil ito talaga yung nagpapasarap ng recipe. Pero syempre, siguraduhin lang na malinis ang kamay. So, iniligay na rin namin ang 1 cup na melted butter. So, ayan, imekos-mekos natin ulit. After nyan, ay naglagay kami ng konting asin. Mas maganda mga Mima kung iodized salt yung ilalagay nyo para hindi siya buo-buo. Pero dahil wala kaming iodized salt, kailangan natin maging madiskarte. Naglagay rin nga pala kami ng buko. So, ayan mga Mima. So pagkatapos nating imekos-mekos yung mga ingredients ay prepare na namin yung paglalagyan ng cassava. So pinahiran nga namin ng margarine yung paglalagyan para hindi magdikit yung cassava. At kapag ready na mga Mima ay ilagay na natin yung cassava. So kung gagawin nyo siyang business, mas maganda na syempre tansyado yung ilalagay nyo sa bawat lalagyan. At pagkatapos niyan Mima ay na-preheated ko na rin pala yung oven sa 178 degrees Celsius. At habang nakasalang